Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakay. Narito po tayo muli sa ating podcast, ang ating Saturday Habit, Pueblo Amante de Maria. At magtataka po kayo, lagi po akong absent. Pasensya na po kayo mga kamalalakbay. At ngayon naman po, sila naman ang absent yung aking mga kasama. Alam nyo, medyo busy na kami talaga dito sa aming podcast. Hindi kami magkasama-sama. Pero anyway, salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating podcast, dito sa ating paglalakbay sa pamamagitan ng mass media, sa ating mga dambana, sa ating mga shrine para sa mahal na Birhen. At ngayon mga kamalalakbay, tayo po ay pupunta sa isang dambana kung saan napakalapit ito sa ating puso bilang mga Pilipino. Ito po ay special episode kasi sila po ay nagdiriwang ng kanilang 75th anniversary ng devotion to Virgen sa Barangay. Ito po ay nagsimula pa noong 1949 at ngayon nga pong 2024, ito ay 75 taon ng debosyon nating mga Pilipino dito sa Pilipinas, ang Virgen sa Barangay. At mga kapatid, ang kasama po natin dito sa ating podcast ay isang pari mula sa Diocese ng Parañaque na na-ordain noong October 17 at anniversary niyan, 15 taong anniversaryo na po ni Father ng pagiging pari. Siya po ang Parish Priest ng Our Lady of Peace of Parish, Sucat, Parañaque City, at sa ngayon po ay Regional Spiritual Director for Luzon of the Virgin San Barangay Movement. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Father Christopher Tejido o Father Topper. Viva la Virgen, Father Topper! Viva la Virgen, kapayapaan sa lahat ng manakbay. Viva la Virgen, Father Nante. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob sa amin para maging bahagi po ng inyong podcast. Sigurado po ako sa hindi lamang po sa mga kamanlalakbay natin, lalo po sa mga deboto ng Virgen sa Barangay, isang magandang simula po ito para sa mga gagawin po namin, no? Because kasi magdiriwang kami ng Jubilee. So isang buong taong pagdiriwang na may mga nakalaan ng mga gawain. So magandang simula po ito para sa amin. Advance happy anniversary, Father. Maraming salamat, Father. Sigurado po na masaya yan kasi imagine 75 taon na yung anniversary ninyo. Father, simulan na po natin ating kwentuhan. Yes, sir. Pwede po ba ninyong ikwento sa amin paano nagsimula ang debosyon sa Virgen San Barangay noong 1949? Father, no, ang naging kwento nito, nakakatuwa nga po kasi isang organisasyon ito, minor organization, na simulan ng isang laiko, na isang mayor, no, Mayor Tonying Gaston ng Silay City. Naging parang inspirasyon, nagmula sa kanyang pagninilay, inspirasyon na habang siya ay nasa isang matinding karamdaman, na gusto niyang tulungan ang kanyang mga nasasakupan dahil nakita niya unang-una, tinutulungan sila materially, no, sa kanyang mga pangailangan, pero mas nakita niya na ang mga tao ay mas pinahalagahan kung ano yung material na bagay. Kaya nga, sabi niya, ang pinaka-ano niya, tatatag ako ng isang organisasyon na bibigyan ng mga paglago ang mga tao para magkaroon ng buhay na pananampalataya at hindi nakasalig kung ano mang material na bagay na natatanggap nila. Kaya nga kasama po yung kanyang mga 7 mga kaibigan na nagkaroon sila ng unang-una, pagdadasal muna ng rosaryo. Tulong sa kanya kasi nga siya ay may sakit. So umiikot-ikot sila sa kanilang mga bahay sa 7 magkakaibigan na ito. Eventually, nagkaroon ng pagpapadalisay ng kanilang intensyon at nakita nila, no, ang pagtuturo para sa mga nasasakupan nila mga Kristiyano, Katoliko ay sa pamamagitan ng pagdadasal ng Santo Rosario. So catechesis, no? Nag-uugat sa pagdadasal ng Santo Rosario at naging
pangtugma rin sa panatawag ng panahon that time. Kasi nga, yung panawagan ng Fatima na bawat pamilya ay magdasal ng rosaryo, maging masigasig sa pagdadasal. Dahil dito nagmumula ang lakas, proteksyon, pagpapalalim ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig. Kaya nga, mula noon, no, nagkaroon din ng pagkakataon noong 1955 na mabigyan na ng mandato ng simbahan na maging lay Marian organization to noong May 1, 1955. Kaya nga isa sa mga may pagmamalaki din ng organisasyon, isa siya sa mga pangunahing miyembro ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas. At sa pagka-register niya, nagkaroon siya ng 2 million members as devotees, no? Sa unang mga taon niya ng paglago at pagtubo. Isa rin po sa naging remarkable, no, kapansin-pansin sa organization na ito, na bawat pag-ikot ng Black Rosary, no, sa bawat pag-ikot ng mga ng estandarte, so merong mga objects of devotion, no, ang estandarte, so standard, no, parang hindi tinan yung design nito ay parang flag, pero it's made of lawanit, and then there's a base na cross sa likod. Meaning palagi, no? Standard. The standard always is Jesus Christ, and then nakalagay din na banner is about the Blessed Virgin Mary, but it's always, palagi po itong nakaugat sa pagmamahal ng Diyos na ipinaranas ng ating Panginoon Kristo at sa patuloy na paggabay ng ating mahal na ina. So iniikot yung standard nito. So parang mini altar siya na nakalagay po ang imahen or painting or icon ng mahal na ina dito. At nakakatuwa kasi sa bawat bahay ang tatay ang nagdadasal ng rosaryo kasama yung pamilya. At naging mahalaga, no, ang pag-ikot nito, no, sa bawat tahanan, sa mga barangay, dahil nga binubuo sila, may struktura, yung tinatawag na Trinity. So, sa tatlo. So, ang structure niya, ang isang pamayanan or kapitbahayan ay binubuo ng Trinity. So, Ama, Anak at Espiritu Santo. So, tigli-limang pamilya yan. So, kada Trinity ay 15. 15 pamilya. So, nagiging sobrang malapit ang mga pamilya nito. Na pwede nga, no, we can parang, pwede, modesty aside, pwede pang sabihin na bago pa yung BEC structure na sinabi nga, na-coin na ng ating simbahan in these modern times, ang istruktura na ito ay ginagawa na ng Barangay Sambiren as an organization na magkakalapit, no, ang mga pamilya na miyembro ng Trinity na ito at kahit anong gawain o pagtulong, lalo-lalo na sa simbahan, ang bilis na mangyari o mabilis matap yung mga tao ito. At hindi lamang sa pagtulong sa simbahan, pero pagtulong din sa isa't isa sa kapitbahayan. Kasi nga, kung ang Trinity ay isang pamilya na ng mga pamilya, nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan at higit sa lahat, nagmamalasakitan na. Kaya nga, pwede niyong sabihin na yung Barangay Sambiren as an organization with the object of devotion of Viren sa barangay, parang microcosm, gano'n naman po, maliit na simbahan na miyembro ng napakalaking simbahan ng Diyos. Pero ang pinakamaganda, kasi tinatawag siya, ang nagsimula din yung Family Black Rosary. So bawat pamilya nagdadasal ng rosaryo at inahatid sa kabilang pamilya o kapitbahay na pamilya din yung Santo Rosario. Kaya nga, malaking bagay na ang presensya ng mahal na ina sa pagpapatatag at pagpapalalim ng samahan ng bawat Trinity, lalo patigid sa lahat ng pagpapalakas ng bawat pamilya. At saka kaya sabi ko, ang Family Black Rosary, ang naging matatag kasi mainiikot na imahe ng mahal na inang si Maria. At ito ay ang icon or painting na nakalagay siya, nakapintura ito sa lawanit. No? So ang lawanit ay isang ginagamit na dingding ng bahay noon. Medyo marupok din siya kasi it will last only for at least, I think, 5 years, no? Given ng ulan, init, whatever. Pero ito po ay tumagal ng 75 taon, no? ang icon na ito. At isang pinakamagandang feature nito, ang ating mahal na ina ay nakadamit ng isang ng Pilipina. No? May belo, may manto, may nakabaro at saya at saka may tapis. No?
May mas malalim pa itong mga kahulugan paano nagpapahiwatig ng kung gaano kahalaga yung imahen or ang icon na ito para sa mga debotong Katoliko Kristiyano, mga Pilipino na tugma at akma, no, sa kultura natin at sa pagtingin po natin lalo sa isang ina, no, na gumagabay at palaging tawag na kumakalinga sa kanyang mga anak, no? At isang ano rin, no, isang magandang feature din po ito ng pagkakataon, no, kaya very important sa history ng Barangay Sanger, yung Cadiz City, Negros Occidental, na bahagi po siya ng Diocese of San Carlos, kasi doon sa lugar na yun, sa syudad na yun, nagkaroon ng nag-isip ang founder, si Mayor Gaston, kasama po si Bishop Yap ng Bacolod, na sana magkaroon ng object of devotion. So naghanap po sila, meron po isang sikat na eskwelahan po dito, sa kolehiyo sa Bacolod, na may architecture. Pero sinabi nila, kailangan namin ng imahen. You have to have, may model kami para magawa. So, sa madaling sabi, napakaraming nilapitan, pero walang nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa. Pero meron isang pare, no, sa Iloilo, si Father Pixner, Milhill priest po siya. In charge po siya ng Santa Barbara Leprosario noon, spiritual director siya. May isang inmate siya doon, no? Isang ketongin, na taga-pintor siya ng mga tahanan, pintura ng mga dingding ng bahay. Pero gumawa ng painting, no, ng mahal na ina. At pinadala po ito sa kay Bishop Yap sa Bacolod. At sinabi niya ni Bishop Yap, this is a work of inspiration. Nagawa niya kung anong itsura ngayon ng icon na ito, ganun-ganun yung parang nasa isip. No, hindi naman sa visionary, pero kung isipin natin, galing sa kanyang isip, konsepto ng isang ina, ang ating mahal na ina si Maria. No? Sabi nga ni Bishop, yan ulang Mariology na pinag-aralan ang taong ito, ang ginawa nila, nagdadasal siya ng rosaryo habang ipinipinta. So kung ano nakikita natin ngayon na imahen ng mahal na ina, ganyan-ganyan po. No? At saka yung simbolismo niya, mamamangha tayo, lalo na po tayo, Father, no? Sa unang nakapag-aral ng Mariology, mamamangha ka lang kasi tugma siya sa kung ano, no, ang pag-aaral natin tungkol sa mahal na ina. Kaya dahil dito, mas lalong lumago, no, ang debosyon, no, buong Pilipinas. At sa pa nakakatuwa, kung saan merong Ilonggo, merong Barangay San Birhen, o Birhen sa barangay, nagkakaroon ng mga family black rosaries. I believe meron na sa Estados Unidos, meron din po sa Roma, at sa Roma, nakakatuwa din, may mga miyembro na po ng mga Italiano din ang Barangay San Birhen doon. At saka, naging malaking bagay ang paglalakbay na ito. No? Nung ako po nandito sa Manila, nagulat lang po ako na meron palang devotion dito. Kaya dito ko nakita na mahalaga na kahit anumang programa na ituturo or kailangan ibaba, no, mula sa diocese, mula sa simbahan natin, sa diocese at sa grassroots, sa mga tao, ang dali kasi nandoon ang structure ng sa barangay, napakaraming miyembro. Isang malaking bagay, no, na kung magbabalik tanaw, base sa kasaysayan na ito, ang layo na naabot ng organisasyon na ito. Tahimik lamang, sabi nga ng founder, the little nobodies, yung mga maliliit na mga taong ito na patuloy na kinakalinga ng ating mahal na ina. At sabi nga po ni Bishop Puso, nung kami po ay nakapag-meeting initially para sa paghahanda namin sa 75th year, sinabi niya, this is beyond Bacolod, this is beyond Negros, even the Philippines. This is the gift of the Holy Spirit to the Universal Church. Ang ating gagawin is to appropriate this great gift, this grace, so that we can celebrate the 75th year meaningfully ng may kabuluhan, ng may pagpapalalan sa kasaysayan, at naway, no, maging bahagi ang lahat. Kasi nga, hindi naman ito lumago kung wala ang mga ninuno na nagsimula nito at nagpatuloy magpasa hanggang ngayon. Yun po, Father, yung short natin na kasaysayan ng ating... Thank you po, Father. Maraming salamat po, Father. Napakaganda pala ng kasaysayan. Lahi ko pala nagpasimula ng devotion sa Birhen sa barangay.
Father, bilang isang promoter ng Berenson Barangay, sa tingin po ninyo, ano po yung mga aspeto ng debosyong ito na naging dahilan kung bakit naging tanyag sa mga Pilipino? Lalong-lalo na po sa mga laylayan sa lipunan. Oh, alam mo ba, para sa akin, noong 2012, na-assign ako sa isang bagong parokya, nagulat ako, pagpasok ko doon, may imahen. Sabi ko, ba't meron dito sa Manila? Kilala ko itong imahen na ito. Eventually nakita ko, sa mga, lalong-lalo na po sa Riles, kasi ang aking parokya ay nasasakupan ng Riles, mga probinsyano na galing Visayas, Mindanao ang nagdala ng debosyon dito sa Manila. And eventually, natanggap din dito, kaya nga lumalang. Ang para sa akin, ang ang pinakamalaking aspeto ng debosyon, unang-una yung icon mismo. Kasi Pilipina, nanay, nakapatadyong, at saka kalong-kalong ang ating Panginoong Yesus, ang Niño Jesus, may bit-bit-bit-bit na rosaryo. Na tipong, kahit ako, kung hindi ko kilala ang debosyon na ito, masasabi, oo nga, ang nanay ko nagsasabi na magdasal ng rosaryo pag orasyon nung bata pa kami. Parang itong aspeto na ito, bilang isang Pinoy, itong unang-unang hatak. Pero para sa akin, sa palagay ko, yung kapitbahayan, yung karanasan ng pamilya na nagiging malaking pamilya at nagiging bahagi ng simbahan, ito yung malaking hatak sa mga tao na bahagi ako ng hindi lamang ng pamilya nito. May mas malaki akong pagiging bahagi ng Trinity, pero membro kami ng simbahan at tumutugon din kami sa kung pangangailangan ng simbahan at pangangailangan ng kapwa natin. Kaya ganito naman po tayo, Father, diba? Sabi nga nila, ang mga Pinoy sikat yan sa bayanihan system. So, ganun po, no? Para sa akin, namamayani ang bayanihan system na yan, no? Sa karanasan, no? Ng pagdadasal ng rosaryo. At nakikita yung kapangyarihan ng epekto ng banal na rosaryo ng ating mahal na ina sa nagiging disposisyon ng bawat miyembro ng pamilya. Amen po, Father. Kaya madali talaga siyang maabot, ano? Sa barangay level yung devotion sa kanya. Barangay. Yes po. Father, noong pong last July 2024 na plenary ng CBCP, pinropose po ni Bishop Patricio Buson yung sama-samang pagdiriwang ng debosyon ng Berenson Barangay. Ano po yung mga gawain o hakbangin para magawa itong celebration na ito na 75th anniversary ng buong Pilipinas, Father? Mga kamanlalakbay, Father, no? Ito yung sinabi nga na kanina sinabi ko. Sinabi ni Bishop Buson na appropriate. Let's appropriate this grace. No? Kaya nga, pinesend niya po ito sa CBCP. At apat na punto yung sinabi ng obispo doon na pinesend niya. Unang-una, yung titulo ng Berenson Barangay na canonically accepted na siya. So, inaprubahan po doon na. So, meaning, ang Berenson Barangay, isang titulo na tinatanggap sa ating pananampalataya bilang Katoliko Kristyano dito sa Pilipinas. Kaya ang pinakapunto doon, pwede na pong magtayo ng mga simbahan na sa titulo niya ng mahal na Beren. Ang pangalawa na punto doon, sana ma-restore na that time, no? Ma-restore ang icon. So, sa awa na yan, biyaya ng Diyos, na-restore na, kaya iluluklok na nga siya temporarily sa Katedral ng San Sebastian, sa Sebastian Cathedral ng Diocese ng Bacolod. So, na-restore na po. No? Napakaganda po ulit. Naging klaro na po lahat ng detalye. So, at ang pangatlo naman, ang sinabi doon, magkakaroon na siya ng sarili niyang panalangin at misa. So, pero ginagawa pa po ito. No? Through our collaboration with the CBCP Commission on Liturgy. At pang-apat ay ang pagkilos, no, gawain, patuloy po ito ng pagbibigay sa kanya ng koronang kanonikal. No, pagsusumikap na matanggap din po siya, no, kasi canonical na pagkorona sa isang imahe ay pagtanggap na mismo ng Santo Papa ng Roma sa debosyon na ito. So ito ay patuloy na pagkilos na ginagawa, no, lalo ng mga deboto, membro, especially sa mga requirements, no, for these for the canonical coronation. At kasama po doon, no, yun yung apat, no, na present ni Bishop. Pero sinabi rin po yung
malawakang pagdiriwang, no, bilang isang bayan sa pagbubukas ng ano niya, no, ng Jubilee year na this coming October 16, no? At may nasimula na po ito, no, noong October 4, kung saan nagkaroon ng Grand Caravan at inikot yung ang icon mula sa Silay patungo sa Cadiz City. Doon yung opening salvo, may misa at saka may mga talk. No? Nag-gather ang lahat ng membro doon sa Negros Occidental site o sa San Carlos, Diocese of San Carlos, para ang pahalagahan na doon na conceptualize sa Cadiz City yung icon na ito. At marami pa pong gawain. Pero pinaka-focus is yung gaganapin po na banal na misa sa pagbubukas ng pagdiriwang ng Jubilee year, no, sa October 16. Inaasahan din po, no, lahat ng, especially sa diocese ng Bacolod, ng Kabangkalan, ng San Carlos, sa Negros Occidental, sa diocese ng Dumaguete, which is Negros Island, makakapunta. Pero sa pagtatanong po natin, marami din pong pupunta galing sa Luzon at may mga representatives din po sa Mindanao. Simula pa lang po ito, pagbubukas pa lang, hopefully, no, ang inaasahan namin sa pagsasara ng dakilang taon ng jubileo o ng Biren sa Barangay, sa pagsasara nito, mas marami pang makakapunta. Pero isa sa mga gagawin bahagi din sa buong taon, iikot din po siya sa buong Pilipinas, sa mga dioceses na handang tanggapin siya, at ang pinaka-initial ay unang-una sa January sa pagdiriwang natin ng Misa Novenario ng Santo Niño, Cebu. So ang mga susunod pa, hindi pa natin pwedeng sabihin, pero definitely sa buong taon may pagkilos at gagawin pag-ikot ng imahe ng mahal na bilang ng barangay sa buong Pilipinas. Thank you, Father, at good luck po sa mga preparation shots. Sigurado, mga kamanlalakbay, masaya ito at abangan natin itong kanilang mga celebrations, itong kanilang mga activities para talagang maramdaman natin na tayo kasama at debosyon sa Biren San Barangay. Father, dumako naman po tayo sa inyong personal na debosyon sa Mahal na Birhen. In general po ito, Father. Sa inyo pong karanasan bilang deboto ng Mahal na Birhen, paano po yung mabang inyong pagdedebosyon sa Mahal na Ina, Father? Father, no, una sa pamilya. No? Siyempre, yung pagdadasal ng rosaryo, na-train na mula kay Lola, sa pamilya namin nagdadasal palagi. Pero nung ako, lalo na, nung sa paghuhubog sa pagkapari, nasa seminaryo pa, na-highlight palagi yung pagdadasal ng rosaryo. Yung aking ina ay yumao nung nasa ikalawang taon ako ng theology, na siya po, no, pangako niya palagi ang pag-rosaryo niya para sa akin, ang theocla prayer niya para sa akin. Naging ano ko po, no, malaking bagay para sa akin pagdadasal ng rosaryo. Para sa akin, yun yung ugnayan ko sa nanay ko. Kahit yumao na siya. Parang yun yung karanasan ko ng pagmamahal ng nanay ko. No, para sa akin, yung bulong ng nanay ko sa akin. Sa akin, kaya na hindi kita iiwan, nag-andito ako sa'yo. Parang gano'n. Eventually, no, nakakatuwa pa. Kasi yumabong siya lalo na nung ako na inordinahan kasi naka-assign ako sa Katedral ng Parañaque, no? At ito'y shrine po ng Nuestra Señora del Buen Suceso, malaking bagay. At dito ko nakita yung ang pagpapahalaga sa kung gaano katagal na ang demosyon. Kaya nga, sa pagbabalik sa pagpapahalaga ko dito nung na-assign ako sa Katedral, binalikan ko nung nasa seminaryo ako, na-assign ako sa Our Lady of Peace and Good Voyage for 5 years kasi apostolic area ko ito sa Antipolo. No? Kaya sabi ko, kinukunik ko, sabi ko, ang mahal na ina, palaging gumagabay. Palaging, sabi ko nga, no, lalo na pa doon, nung ako'y naging spiritual director ng Biren sa barangay. Sabi ko, nung nakita ko yung event, sabi ko, I want to make her known. Pero alam mo, Father, sa pagtanggap ko ng karanasan ng pagiging responsibilidad ng maging spiritual director, mas pinakilala niya ang sarili niya sa akin. Kasi sa pagkakataon na ito, as spiritual director, umikot po ako sa lahat ng mga membro sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, hindi pa napuntahan. Doon ko pinakita niya sa akin kung gaano kamahal natin mga Pilipino.
ang mahal na ina, kahit saan lang tayo mapunta. So sa pagdidibusyon ko, maraming shrine na puntahan. Ang pinakamahalaga, syempre, no, ang shrine sa Fatima, ang shrine sa Lourdes. Pero umiyak ako ng mas malalim na parang feeling ko talagang nahipo ako ng mahal na ina. Yung sa bahay ni San Juan Bautista, ni San Juan Apostol sa Ephesus. Yung maliit na bahay kung saan dinala niya si Maria, sa harapan altar ng lugod po ako doon. Doon ko parang feeling, uminit yung katawan ko. Parang nasabi siguro para sa akin yung karanasan ng nanay ko, kung paano ako niyakap at minahal. Sinasabi ng malay na hindi, hindi ka magiging ulila sa ina. Kasi andito ako sa iyo. Yun yung karanasan na siyempre, Father, di ba? Tayo napakaraming mga challenges. Marami tayong mga hinaharap, no? Kasi mas ang pamilya natin, buong parokya, kung saan tayo na-assign. Sa mga pagkakataon na parang mabigat, wala kang pwedeng sabihan. Sa pagdadasal ng rosaryo, yun, pinapapanatag, pinapakalma yung damdamin, pero higit sa lahat, mas pinaparanas yung yakap ng nanay na kaya mo yan. Ganun, Father. So, kaya ako, para sa akin, hindi mawawala ang pagdadasal ng rosaryo. Hindi mawawala sa bulsa, kung saan man. Hindi ako makakaalis hanggat babalik ako pag hindi ko nadadala yung rosaryo ko. Kasi parang, it's for me, no? It's not fanatical, pero alam ko na nasa protection ako, nasa paggabay ako, at higit sa lahat, nasa yakap at pagmamahal ako ng mahal na yun. Amen, Father. Last question, Father. Meron po ba kayong specific na naalala ngayong pari na po kayo na talagang naramdaman nyo na tinulungan kayo na specific na karanasan sa ministeryo na talagang alam nyo na nandun ang mahal na biran. Tinulungan kayo talaga. Ito, ano Father ito? Itong sa akin ang sinasabi ng mahal. I was preparing for my ordination, 8-day retreat. Ano po yun eh? Feast ng visitation. So, kailangan manahimik, di ba? Pero sinabi ng ano namin, ng SD namin, sabi niya, oy, may bisita ka. Highlight kasi padre nung time na yun, ang pangungulila ko sa nanay ko. Tapos, ang mga bisita ko, yung mga nanay ng parokya kung saan ako na-assign. So, para sa akin, yung mga ganong karanasan na sinasabi, kaya nga sabi ko nga pati, di ba, pag nag-grocery ako, nararanasan ko yung yakap ng mahal na ina, hindi ka mangungulila. Kasi nga yung mga tao, lalo na mga nanay na iyon, no? Mga nanay na iyon, nagpaparana sa akin ng gano'n na pagmamahal at paggalingan ng mahal na ina. Higit sa lahat, Father, ang pagiging spiritual director ko, parang sabi ko, hindi ito coincidence, parang initadya. Kasi ang kapistahan, October 16, ang aking anniversary ay October 17. Parang magkakalapit, parang looking back, especially pag magdiriwang ako ng aking anniversary sa October 17. Sabi ko, tinutugma at inuugnay ng aking mahal na ina yung pagpapahalaga ko sa aking bokasyon bilang pari, pero palaging konektado ito sa kanya. No? At saka itong pangyayari ng pagpaplano, paghahanda para sa 75th year, nangyari po ito lahat, Father. We planned this before, nung ako spiritual director, 2015. Pero last year lang po ito, Father, talagang nakapag-usap. Nag-usap kami ng Obispo ng Bohol, Bishop Luzon, and then si Monsignor Ronald, na rector ng cathedral. Doon nagkaroon ng forma. Kaya nga, pasalamat kami lahat sa Diyos na nangyayari na ito. And then ngayon, overwhelming lang kasi ang bilis ng mga pangyayari na natutupad. Sabi ko pa nga sa mga yung core group ko talaga, sabi ko, pagkalooban ng mahal na ina, kalooban ng Diyos yan. Kalooban na binabasbasan. So lahat ng gawain na binabasbasan ng langit, mangyayari yan. Sabi kasi, kaya maghanda tayo kasi mangyayari na lahat ito. Maging bukas tayo kasi marami tayong gagawin. So yun yung pagpapatunay na yung himala ng mahal na ina, pag mangyayari talaga yan. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Amen, Father. Napakasarap po ng ating kwentuhan, Father.
Kaya lang Father, kailangan yes. natin tapusin itong ating kwentuhan at bigyan natin ng daan, Father, yung challenge po para sa podcast na ito. Lagi po kasi may challenge. Lagi merong do whatever Yes you po. tell me to do. At mga kamalalakbay, siguro ang challenge natin para sa episode na ito ay unang-una ay i-promote natin ang debosyon sa Berensan Barangay. I-post natin ito, i-share natin ito sa ating mga Facebook account. At dahil ngayon ay October, month of the Holy Rosary, tayong lahat po ay magdasal ng Santo Rosario. Alam niyo yan, kailangan natin ngayon para sa kapayapaan ng mundo at para sa lahat ng mga may karamdaman sa mundo, lalo-lalo sa ating bansa. At mga kamalalakbay, ang hindi po gumawa ng assignment, papangit. Yun kasi ang aming challenge, Father, sa mga viewers natin. Pag hindi nila ginagawa yung assignment nila, pumapangit sila. So let's promote yung devotion sa Biyernes ng Barangay at magdasal po tayo ng Santo Rosario. At Father, mga malalakbay, maraming salamat po sa pag-review nyo, pag-post nyo sa podcast na ito. At Father, happy anniversary sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at oras para sa aming podcast. At talaga namang pag nakita mo yung larawan, yung icon ng Biyernes ng Barangay, ma-attract ka talaga kasi Pilipinang Pilipina. Nanay na nanay at yung itsura nga niya ay talagang Pinoy, isang dalaga o isang ng Pilipina na kaya napakalapit sa puso natin mga Pilipino ang Birensan Barangay. Isa pa rin ito mga kamanlalakbay na nagpapatunay na tayo talaga ay Pueblo Amante de Maria. Kaya nga ngayong 75th anniversary ng debosyon na ito, nagmula sa ating isang kapatid na laiko, isang pang-mayor, sama-sama tayong magdiwang. Sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng isang ina, ang ina ng ating Panginoong Kristo, ang ina nating mga Pilipino, ang ina ng mga barangay, ang Berensan Barangay. Viva la Virgen! Po, Father, baka po meron kayong maiksing prayer at final blessing para po sa ating mga viewers. Di Father, una-una po, mga kamanlalakbay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang pagkaklaro lang po, yung imahen o yung icon, tinatawag na Birhen sa barangay. The organization is Barangay Sang Birhen para maging klaro lang po tayo. At maraming salamat sa Father, no, sa pagkakataon niya pinagkaloob sa amin, no, lalo sa akin, para mas mapaliwanag pa yung debosyon na ito. At marami pang mga susunod na mga gawain sa paglalakbay para sa pagpapalawak ng debosyon na ito. Meron po, Father, no, na panalangin para sa ating lahat, no, Sige po, ang pagtatalaga sa ating mahal na ina, Birhen sang Barangay. Patuloy nating damin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Birhen sang Barangay, aming ina at reyna, sa mga sandaling ito ay iniaalay namin sa iyo ang aming mga sarili. Hinihiling namin na lagi kami makiisa sa inyo at maglingkod ng tapat sa inyong anak na si Jesus, ang aming manunubos. Itinataas po namin sa inyo ang aming magmahal sa buhay, ang aming pamayanan, ang aming parokya at ang aming bansa. Ingatan po ninyo kami at biyayaan kung ano ang aming mga pangailangan, material naman o espiritual. Naway ang lahat ng inyong pagkakaloob sa amin, lakas ng katawan, lakas ng loob, talino, karunungan at yaman, ay gamitin namin sa mabuti at mabisang paraan upang ang lahat ng ito ay maging kaaya-aya sa Diyos. At kung anuman ang aming magampanan o mapagtagumpayan ay para sa kanyang kaluwalhatian at karangalan siya nawa. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Viva la Virgen!